Isang interview na sir, kamusta po sir? Okay. So sir, ano nga masabi mo na nabigyan ka ng materialis na to ni Ate Sara Diskaya? Actually matagal na po itong request namin. Sa sobrang dami pong mga samahan na humingi ng konting tulong kay sa Mayora. Bibigyan naman po lahat. At ito, nandito na kami. 2024, kami nag-request sa kanya. Inabot ng 2025 dahil nasa sobrang dami. Sobrang dami request. Humingi sa kanya ng tulong o manghinaing ng mga samahan. Ano bang asosasyon nyo sir? Kami po ay asosasyon po namin. TUDA po kami. TUDA? TUDA. ESC, PPP. So ilagay nyo to sa inyong opisina? So kung mayroon kami mga meeting, may mga okasyon o samahan, kaunting mga pulong, ito pong ginagamit na. So ano ba nga ano nyo, request nyo? Kuwan, misa, taka yung mic, speaker, no? Kompleto po ba? Kompleto? Walang labis, walang kulang na request? Labis, walang kulang. Naku po, ayan na sinasabi na. Sa amin, request mo namin, binigay po niya. Gaano po kabilis ang kuya? Hindi naman kasi unang-una napakarami po namin. First come first serve po ang ginagawa, hindi pwede yung palakasan. So kami naghihintay naman po kami. Nag-request kami noong 2024. Dumating sa amin 2025 ngayon. Kasi sa sobrang dami, hindi man po pwede. Nagpapalo up kami, sinasabi niyan, ang dami, buong Pasig po. Humingi po sa harap. Buong Pasig, ano? Mga kababayan. Nagpapasalamat po ako kay Mayora na binibigyan niya po kami ng pagkakataon. Hindi lang itong binigay niya sa amin. Mga... marami pa pang iba. Marami nabigay na. Damit, uniforme, yung binibigay niya sa amin po. So, pangatlo na itong binigay niya sa amin. Nagpapasalamat ako ng malaki, tapos puso po ako nagpapasalamat sa kanya. Sana po, bibigyan na po natin ng pagkakataon po na manunungkulan sa Pasig ni Mayora. Yan. Salamat sir, salamat sir. Pasigenyo sa Kongreso. Palakpakan po natin, Congressman Attorney Ayan Sia. Kamusta po kayong lahat? Bakit kayo may mga dahil umaambon? Akala ko mga manggagamot kayo eh. Ako po ay naatasan na bumati on behalf of Ate Sara at magsalita ng medyo mahaba dahil yung ating pagkain ay nata-traffic. So, tiisin nyo lang yung hapde. Sa panahon po ni Ate Sara, hindi ko tayo magbabawas, magdaragdag. Di ba? Hindi ko nga maintindihan sa mga impactong yan eh. Kung ano-ano sinasabi sa tao. Sa HOA Bliss naman, sinasabi, pag si Ate Sara ang naupo, lahat daw sila paalisin. Nanalo na nga eh. Ibig sabihin, binoto nyo. Diba? Ba't kayo, gagantihan ba natin ng masama ang mabuti? Di po ba? Paninirang puri ang nangyayari ho. So, kaya ho yung panawagan po kanina ng mga kasama natin ng mga konsyahal. Sana ho, tulungan niyo po kami magpaliwanag sa tao at buksan ang kanilang mga isip. Di ba? Nakikita niyo naman po mga itsura namin. Di ba? Tagagwapo. Ang popogi. Pati bulsa niyan, pogi. Ay, susubo ko na kayong 4. Kasalukuyang mayor, 6 na taon na, ni isa hong ospital, eskwelahan, pabahay, wala po tayo naitindig sa Pasig. Pero ubos ang pondo natin. Pati request ng mga HOA. Kayo ba, totoo ba? Pinatotohanan nyo? Wala. Pati kalsada nyo? Lahat ng mga request ng mga infra, wala sila. Ayun. So dapat ho, kayo ho magsalita rito sa harap. Bakit? Kayo nakaranas eh. Totoo naman. Di ba? Kita naman din kasi magmula sa palengke, sa kalsada, hanggang sa pamayanan. Grabe. Hindi pa sumunod. Basta.
Marami. Alam niyo po, teka lang, bigyan yung tubig, baka ma-high blood sa sasabihin ko. Noong panahon ni Mayor Bobby, ang budget, eto pa nga, ito ang kapuri-puri. At ako, oposisyon ako nung araw, ha? Di ba? Hindi ako kasama sa kwadra. Pero sa nakita ko, syempre, nakikita ko yung budget. Panahon ni Mayor Bobby, ang budget para sa waste management ng Pasig, 200 milyon. Ang linis ng Pasig. Clean and green city tayo. Naalala po niyo yun? Walang basura, malinis. Panahon nitong ating nakaupong mayor, ang budget ay magkano? Sa 600 million, triple ang budget. Pero yung dumi at baho natin sa Pasig, doble. Di ba? Kung namamalengke kayo sa palengke, andun ka pa lang sa labas, naamoy mo na yung sangsang. Di ba? Ang basura. Ang basura umago sa atin. Sa nagpayong, umaagos na basura talaga, sir. Grabe. Kanina nga, may kausap po ako na HOA President sa Santolan naman. Pinagawa yung kalsada, walang drainage. Ano mangyayari? Baha, ipon ng tubig. Ano sa kasunod? Pagka may naka-impact na tubig dyan? Dengue. Tama ba? Yes. So, sa panahon po ni Ate Sara, dahil po sila, yan po ang kanilang hanap buhay, lahat ng mga proyekto natin nasa ayos. Kapag gumawa tayo ng kalsada, automatic yan kasama drainage. Diba? Kasi pag hindi mo nilagyan ng drainage yan, yung ginawa mong kalsada, may tubig sa ibabaw niyan, mababakbak. Diba? Sayang ang pera. So ano pa ho? Nahambing eh. Yung pong bagong City Hall po natin, ang halaga po niyan ay 9.6 billion. So nagkwenta po kami, yan, kasama kaharap ang mga konsihal, kasama yung mga engineer sa St. Gerard. Alam niyo po ba, ito, ikukwento ko sa inyo, sa halagang 12.9 billion. So magdadagdag lang po tayo ng 3.3 billion. Sa kanila 9.6, isang City Hall, that's it, tapos na kwento. Sa panahon ni Ate Sara, 9.6 at 12.9 at mamaya magiging importante kung bakit ako tumatakbong congressman. Bukod sa City Hall, may isa tayong itatayong City Hall. Hindi naman kailangan mag-Garbo City Hall, di po ba? Ang importante, komportable ang mga tao, hindi naman kailangan modernong-moderno yan. In fact, ang gusto nga ni Ate Sara, online na lang, para hindi na namamasahe taga Pasig. Di ba? May kailangan kayong permit o ano mga certificate, pwede nyo i-apply online. Magkakaroon tayo ng mga itinatawag na Pasigueño card. Di ba? Di ba sa bangko, yung nakakatry na mag-online, ang kailangan nyo lang yung account number nyo. Hindi nyo na kailangan pumunta sa bangko, makakapag-withdraw kayo. Yun, pera pinag-uusapan. Pwede. Paano ba kaya yung papel? Wala namang mawawala. Di ba? So, patutupad po yan, Ate Sara. At ito po, bukod sa bagong City Hall, yung PCGH, aayusin natin. Kasi yung nasunog na floor niyan, hanggang ngayon ata, hindi pa gawa. Tama po ba? Oo, pinabayaan na, no? Ito ho magagawa natin sa pera natin. Sa panahon ni Ate Sara, isang 11-story na hospital, kasing taas to na medical city. Wala nang pasyenteng Pasigueñong maiiwan sa pasilyo. Lahat may kwarto. Gusto nyo ba yun? Para hindi tayo mga mukhang baboy doon. Para tayong kakatayin eh. Nasa monoblock na lang, sir.